Napakaganda ng araw ko ngayon sapagkat ang aking nagawang manok, bunga ng pagpapalahi ay akin nang napapakinabangan. Mahirap gumawa ng manok na uniform o isang kulay lang kapag dalawa o higit pang lahi ang magkaibang kulay. Ang mga characteristics o katangian ay akin ding naipagsama. Ang inahing manok ay nangingitlog kahit layer crumble lang ang ipapakain sa kanila. Malaya o bitaw lang at matibay sa sakit ang mga manok na ito. Nagbibigay din ng maraming itlog at maraming karne. Ngunit kailangan kong magbawas ng mga lalaki o tandang upang maiwasan ko ang inbreeding sapagkat sila ay mga bitaw lang. Kaya agad ko itong inalok sa aking kaibigan. Mabuti na lang at nagustuhan niya ang lahi ng manok na ginawa ko at agad niya itong binili sa akin. Maraming salamat sa tiwala, kaibigang Ching. Napakinabangan na sa loob ng 6 na buwan. Salamat sa inyo. Paalam. Sa paggawa ng gusto mong manok ay hindi maiwasan ang magkaroon ng throwback sapagkat maraming lahi na pagsasama-samahin upang maging isang lahi ng manok. Nakadepende ito sa pamantayan ng taong nagpapalahi o breeder sapagkat may iba't ibang layunin ang mga nagpapalahi. May mga nagpapalahi na gusto lang ay isang kulay ng manok. Mayroon din na gusto lang na ipagsama-sama ang mga katangian ng mga manok at okay lang sa kanya na iba't ibang kulay ito. Ang mahirap gawin ay isang kulay na naipagsama-sama ang mga katangian, isang hugis ng katawan at halos pareho ang timbang. Sa pagpapapisa ng itlog ay may iba't ibang kulay, hugis at ugali. Ang mga sisiw na lumabas at habang lumalaki ito ay napapansin ang kanilang pagkakaiba. Ito ay throwback o namana ng mga sisiw sa kanilang mga ninuno.